I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello everyone, hello people, and hello words. It's me again guys, Let's Talk Vlog. So, yun mga kababayan. Talagang naglibot na ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Kung nakita nyo yung video na ito guys, yan po ay sa Dinagat Islands. Nako, namigay na naman ng bigas mga kababayan. Sabi ko sa inyo iikutin niya ang buong Pilipinas para mamigay ng pera. Mas sobra doon sa hangad niyang 20 kilo per kilong bigas guys. Ngayon, binibigay ng libre. Yan. Diba? Sa mga kritiko ni Pangulong Marcos Jr. Ano ngayon? Nga kayo ngayon. Ayan nag-distribute na naman ng bigas ang Pangulo. Saan kayo makita niyan? Basta Marcos, sakalam yan. Yung mga dilaws, wala yan. Ang ginagawa nila, binubulok lang nila yung mga relief goods. Naghukay sila ng bako, ng lupa. Itatabon doon ng mga relief goods. Binulok pinanis. Pero si Pangulong Marcos Jr. ay sus Mario. Kahit yan si Panot, wala yan sa kalingkingan ni Pangulong Marcos Jr. sa pamumuno. Ay sus. Yung mga kritiko niya na nagmamagaling-magaling, wala naman kagagaling puro ipal lang kuda ng kuda, wala naman nagagawa sa mamayang Pilipino. Diba? Sasalita sila sa madla, pero saan ang gawa? Wala. Kasi as in wala naman talaga mga kababayan. Diba? Ngayon todo batikos kayo sa Pangulo. Ngayon di sinampal kayo sa mga magagandang programa niya. Diba? Di mas maganda, diba? Ang admin ngayon. Kaysa panahon ni Panot, wala. Yung mga Yolanda victim nga, wala Walang nangyayari. Ang mga bahay nila, nipapawid Pero believe ka sa Pangulong Marcos Jr. Mula pang nakaupo siya sa Malacanang, wala nang katigil-tigil. Ayan, maglalakbay yan sa buong mundo para lang makikayat ng mga foreign investor, para lang sa mamamayang Pilipino. Pero mali pa din sa mata ng kritiko kasi wala silang ganong skills. Si Pangulong Marcos lang ang mayroong skills na ganon mga kababayan di ba? Yan po ay sa Dinagat Islands. Nakita yung mga bigas na yun. Ayan ang tatanggap sangkat na ba yan mga bis. Kaya kayo naman maghintay kayo kung kailan dadalaw ang Pangulo dyan. Through DSWD yan. Nakita yung mga bigas yan. Yung mga confiscated na bigas. Yan ang sinasabi ko mga besyang. Kakaiba talaga si Pangulong Marcos Jr. Yan ang kanyang respect sa mga kritiko na tumutulig sa kanyang pamumuno. Sabi daw why, weak leader. Ay, maganda pala ang weak leader, mga kababayan. Kasi marami palang nagagawa. Mas gusto ko yan, di ba? Ganoon talaga pag tahimik pero matinik. Was kayo mga dyan. Yung mga korimaw na mahilig mong batikos, kayo may nagagawa kayo. Lalo yung siraulo dyan na laging kontra sa 24 budget sa budget ng OP. Anong gusto nyo? Hindi tutulong ang gobyerno sa mga mamayang Pilipino. Gusto nyo na lang pabulukin ng yung pera. Kaya nga guys kaya nga may tax, 'di ba? Kasi yan ay mapupunta sa mga mamayang Pilipino. Ang akala nyo kasi ang nakaupo kurakot. Sabi nga ng lula ko ang mga nag-aakusa, sila yun ang may kagagawan yan. Totoo naman, 'di ba? Ayaw sa bagay, sabi ni Cory, let's the Filipino suffer.
Kaya yan, binablock nila yung budget 2024. Kasi ayaw talaga nila guminhawa ang mga Pilipino. Pero hindi rin nagpapatinag ang ating mahal na Pangulo. O, tingnan mo yung ginawa niya ngayon, guys. O, bigay dito, bigay doon. So, ayuda dito, ayuda doon. Lahat po nakikita ng ating mahal na Pangulo ang problema. Kaya tinugunan niya. Kaya nga yan, mga tablado yung mga smuggler sa kanya. Saan kayo niyan? Eh di lumabas din ang pangil ng Pangulo. Kala nyo But anyway guys, ayan. Natatawa lang ako sa mga kritiko lang ng Pangulong Marcos Jr. guys. Puro sila kritik lang no? Hanggang doon lang ang ginagawa nila, hanggang bumubula-bunga nila sa kakikriticize sa Pangulo. Pero wala talaga silang ginawa as in. Ang tagal-tagal nila dyan sa mga posisyon nila. Pero ano nangyari? Wala. Let's the Filipino suffer, sabi ng Santa-Santita nila. Pwede kayo naloka. So, ito naman, bagong Pilipinas. So, kita nyo, dami bigas. O, paano yan? Mga pingkol. Mga dilawang ibak. Okay. So, shout out sa mga taga-Dinagat Islands. Swerte nyo naman. Sana all. Thank you guys. At panoorin nyo po panoorin at pakinggan ang talumpati ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. But before that, mga besyang, don't forget to like and hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload videos. Salamat po. Congratulations again. Bye. Bye-bye. Boos. Baboos. Yan. Yan ang ating mahal na Pangulo. Napaka-super bait at matulungin, maunawain. Gatsalian upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Mga binigbini at Ginoo, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa pagpakilala ng ating kalihim ng DSWD, Secretary Rex Gatsalian. Very much happy to have you in our 17th Charter Day as a province. We sincerely thank you for coming here and taking pains and remarkable efforts to give a sack of rice to each of our marginalized 1,000 constituents. Thank you so much for your generosity. Palakpakan po natin ang ating Presidente. On the other hand, being the governor, pardon me sir, but this is perhaps the opportune time that I will be presenting to you the longing of the Dinagat Islands. This province is vulnerable to the impacts of climate change and at risk of being isolated in case of calamities and drastic weather disturbances. Enhancement and improvement of access and connectivity are very much needed here, Mr. President. We are grateful for the various support of the national government and your administration in helping us to propel our island province to a more progressive province, such as the feasibility studies that will be done next year for the construction of Dinagat Airport, RoRo ports, and establishment of bridges and road networks that will surely boost our tourism sector, given that our pristine beaches and tourism sites are world-class. All officials of the government are but passers-by in the respective positions. It is therefore the legacy that they left behind to the people that matters most. The projects they left can be used by the people of today and the generations after generations to come, like the legacy of good service to the Filipino people left by your great father, former President Ferdinand Edralin Marcos Sr. Mabuhay po kayo, mahal naming Pangulo. Once again, welcome and thank you for your precious visit.
Maraming salamat po, Gobernador Nilo P. Demery Jr. At ngayon naman po, inaanyayahan po natin ang ating Social Welfare and Development Secretary, Rexlon Gatchalian, upang ipakilala ang ating panauhing pandangan. Mga binibini at ginoo, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa pagpakilala ng ating kalihim ng DSWD, Secretary Rex Gatchalian. Maraming salamat sa inyong pagdating. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Bagong lahat ay mabuti naman at ako'y nakabalik dito dahil nung huli kong pagbisita rito, hindi pa ako nakaupo bilang Pangulo. Ngunit ay pinuntahan namin kayo dahil dinaanan kayo ng Typhoon Odette. At nakita naman natin kung gaano. Pabuti naman medyo naka-recover na, pero mukhang sabi nga ni Congressman, makakulang pang tulong na dadalhin. So, sigurado may malaking folder na ibabaon kung pauwi ng Maynila. Di ba, ganyan naman talaga trabaho ko. Kaya okay lang. Siyempre, nais natin na kagaya ng ating nakikita sa mga ibang lugar na tinamaan ng bagyo, ay natamaan na nga, maraming nasira. Dapat lagi natin alahan yung build back better, na mas maganda yung pumalit dun sa nasira. Para alam naman natin, nagbabago ang panahon, may climate change na tinatawag, ay kailangan paghandaan na natin. At alam natin na kahit pa paano, dati naman hindi ganyang kalakas ang mga bagyo. May bagyo talaga pero hindi ganyang kalalakas. Ngayon dahil sa climate change, ngayon dapat paghandaan na natin. Kaya mabuti naman. At yung hindi lamang ang pag-recover ng mga nasira, mga building na kagaya nito at yung mga nakikita natin na nasira ng Typhoon Odette. Kung hindi meron na tayong plano para sa tourism industry ng Dinagat. Kaya yung connectivity na tinatawag, wow, para mas madali yan na. Sinasabi ko na nga ba eh. At syempre, kailangan ng mga facilities, kailangan ng infrastruktura yan. Dinagat medyo isolated ng konti. Kaya kailangan natin gawa ng paraan para, unang-una, maganda yung sa airport, yun ang pinakamadali. Pangalawa, yung RoRo. Lahat ng nalagyan ng RoRo nagamit ng histoyan. Kaya malaking bagay, mas madali lang yung pumunta sa Surigao. Hindi na po kayo masyadong nahihirapan. Kaya yan po ang mga pinaplano natin. Hindi lang makarecover sa dati nung sitwasyon bago nung Typhoon Odette, kung hindi, pagagandahin pa natin, palalampasin pa natin doon sa nakaraan. Yes! Andito po tayo ngayon upang personal na mamahagi ng bigas para sa mga minamahal nating kababayan dito sa Dinagat. Nagsanib puwersa po kami ngayon kasamang DSWD at ang local government ng Dinagat upang ipaabot sa inyo ang tulong ng gobyerno. Kanina nasa Siargao kami at namahagi rin kami ng bigas doon sa ating beneficiaryo doon. Nagsikap po talaga na kami na makarating dito upang mabigyan ng pantay na pagkakataon ng bawat probinsya, bawat isla, bawat pamilyang Pilipino sa buong bansa. Sapagkat ang ating bansa ay binubuo ng maraming kapuluan, kabilang ang Dinagat Islands. Madalas ay may kahirapan ang paghatid ng mga pagkain, ng mga gamit, ng mga pangangailangan. Ngunit hindi po tayo nagpapabaya. Makakaasa kayo na patuloy kaming gumagawa ng konkretong paraan upang malutas ang problema hinggil sa supply at halaga ng mga pangunahing bilihin, lalong-lalo na ang bigas. Namumuhunan tayo sa mga truck, bangka, makinarya at iba pang kagamitan sa pagsasaka at pangingisda upang mapabilis ang produksyon at paghatid ng mga ito sa merkado. Patuloy din po tayo nagpapatayo ng mga impakan ng infrastruktura sa transportasyon upang magkaroon ng mas pabilis at sistematikong daloy ang mga supply at serbisyo sa lahat ng sulok ng bansa, kasama na ang Dinagat Island.
Yay! Wala po, uulitin ko po, yung aking madalas na sa nakarang ilang araw ay madalas kong sinasabi at pinapaalala sa ating mga kababayan, wala po tayong problema sa supply ng bigas. Wala tayong sanang problema sa presyo ng bigas, kung hindi dahil sa biglang pagtaas ng presyo ng bigas at dahil sa naganap na smuggling at saka hoarding. Yung smuggling ay talaga pinapasok na mga bigas, hindi lamang yun. Ang nangyayari, pagpasok ng mga illegal na importation ng bigas, iniipit, hindi linalabas. Inaantay ng mga hoarder na umakyat ang presyo ng bigas hanggat pagtaas ng presyo sa kanila ilalabas yung kanilang tinago na bigas. Hindi naman talaga tama yun. At ang manipulasyon, ginagawa ng mga smuggler, mga hoarder at iba pang nagsasamantalang negosyante ang nakakasira sa ating kabuhayan. Yan po talaga ang kinabibigat ng loob ko at hindi ko kayang palampasin. Kaya naman po, gumawa tayo ng mga matitinding hakbang upang masugpo ang iligal na gawain ito. Sa katunayan, ito nga pong mga bigas na ipapamahagi natin ngayon ay bahagi ng nasabat ng ating Bureau of Customs mula sa mga nahuling smuggler sa pier ng Zamboanga. Sino pa po ba ang dapat makinabang dito kundi kayong mga mamamayan din? Yes. Hindi po kayong masaya ngayon dahil sa mga ayudang ito. Sa puntong ito, inaanyayahan ko naman kayo na makipagtulungan sa pagbabantay laban sa mga illegal na transaksyon kaugnay ng supply ng pagkain. Kapag mahuli po tayo muli, may pamamahagi rin natin sa taong bayan. At hindi po kaya pamahalang ito na mag-isa. Hindi po kaya ng pamahalang nito ng nag-iisa. Asahan po natin ang patuloy ninyong kooperasyon sa paglutas ng ating mga suliraning panglipunan. Ito po, ang ginawa po natin dito ay nahuli nga, nahanap ito sa Zamboanga, nakita ng Bureau of Customs natin. Dahil hindi sapat ang pag sinasabi bilang ako yung Secretary of the Department of Agriculture, at hindi sapat na aayusin lang natin yun sa produksyon. Kailangan natin ayusin yung produksyon. Ngunit sa kabilang panig naman ay kailangan din natin bantayan itong mga smuggler, itong mga hoarder dahil sinisira talaga nila ang kabuhayan ng tao, lalo-lalo na yung mga pinakamahihirap at pinakanangangailangan na tulong ng mga Pilipino. Kaya ang ginawa natin noong napatunayan na ito ay illegal ang pagpasok, ay kinuha na ng Bureau of Customs. At ang Bureau of Customs naman, ang ginawa, sinita yung mga importer at sabi, kung patunayan ninyo na ganitong pinasok ninyo. Pagka hindi nila mapatunayan, hindi sila makapagpakita ng mga yung papeles na nagpapatunay na legal ito, ay kinukuha na ng Bureau of Customs. At pag kinuha na ng Bureau of Customs, para naman madala natin sa taong bayan, ginagawang donation sa DSWD. Kaya itong tatanggapin po ninyo ngayon, donation ito galing sa DSWD na nahuling bigas ng Bureau of Customs na inutos natin para mabawasan ang presyo ng bigas. Lahat yung mga problema natin po ngayon ay hindi mga simpleng problema. At maraming nagbabago, maraming hindi natin inaakalang mangyayari ay nangyayari. Kaya kailangan po lahat ng ahensya ng pamahalaan ay nagtutulungan. Kaya ganito po, ganyan po ang nangyari dito tungkol sa bigas. At patuloy po natin gagawin yan. At tinanong sa akin kanina, paano nyo i-sustain ang pagbigay ng smuggled na bigas? Paano yung pag-habang buhay? Sagot ko naman ganito. Pag wala na kaming mahuli na smuggled na bigas at wala na kaming mahuli na hoarder,
ibig sabihin, bababa na ang presyo ng bigas. Yes. At ibig sabihin, maganda na ang supply ng bigas. True. Yan ang problema, yung mga smuggler na yan eh. Kaya ito ay pansamantala dahil nakikita natin, talaga siyempre ang ambisyon natin na wala nang ganyan, nakatapos na yung ganyan, para yung presyo nga naman ng bigas, hindi yung biglang umaakyat at hindi natin malaman kung saan nanggagaling. Dahil yung itong nakaraang ilang buwan, nakita natin nag-aakyat, nag-umaakyat ang presyo ng bigas, tinitignan, pinag-aaralan namin ng mabuti. Wala namang dahilan kung bakit aakyat ang presyo ng bigas. Wala namang shortage sa supply. Umahanip pa naman tayo ngayon. So marami tayong bigas. Wala namang panic buying. Wala namang namimili ng inuubos sa tindahan lahat ng bigas. Wala namang ganun. Kaya walang dahilan kung hindi nga dahil sa mga ginagawa ng mga smuggler at mga holder na atin ngayon ay uhulihin. Kaya kapit kamay po natin tunguhin ang bagong Pilipinas kung saan marangal, malusog at maunlad mamumuhay ang ating mga mamamayan. Ito po ang ating ginagawa, ginagawa po ng inyong pamahalaan at ginagawa natin ng paraan itong mga tinatawag na programa o scheme na para matulungan ang taong bayan. Ito ay patuloy namin iniisip. Kaya ngayon, ang mga benepisyaryo natin ay kinuha din sa listahan ng 4 Ps ng DSWD. At dahil alam sa ang utos ko sa kanila, ay lista ninyo yung pinakanangangailangan at yes. natin ibibigay. Tama. Ipapasok pa natin sa market ito. Huwag na, sabi ko, pamilya na natin. Yan ang Pangulo. Ayaw naman natin pakitaan yan. So, eto ngayon tayo. At patuloy po, asahan po ninyo na ang pamahalaan nito yes. ay hindi po walang tigil po, walang pagod po na iniisip kung paano kayo matulungan, kung ano pa tinitignan, kung saan, kung sino-sino sa ating mga kababayan ang talagang nangangailangan, ano yung tulong ang kanilang kailangan. Nakikinig po kami sa inyo kung ano sa inyong palagay ang aming dapat gawin. Kaya asahan po ninyo na kami po ay walang pagod na tuloy-tuloy na naghahanap ng paraan na matulungan lahat ng ating kababayan, lahat sa inyo na kahit na may kahirapan ng buhay ay kahit papano makadulot naman ng kaunting ginhawa at tulong sa inyong lahat. Maraming salamat po mga ating mga kababayan. Mabuhay po kayong lahat at magandang tanghali. Yes. Maraming salamat po, mahal na Pangulo.